Ang mga immortal na makikipaglaban sa mga kapwa nila, immortal din. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, then panoorin nyo muna to bago nyo panoorin yung part 2. Susundan natin dito ang isang grupo ng mga immortal na nagtatrabaho bilang mga mercenary. Kabilang sa kanila ay si Andy na dating immortal pero sa hindi inaasahang pangyayari nawala nga ito. Sa mga kasunod na araw, dito na nga sila magkakaroon ng maraming problema nang meron ngang umatake sa kanila na galing din sa nakaraan nila. Kaya naman, dito nga sila magsasama-sama ulit kung saan hahanapin nga nila itong mga kalaban na ito na mahihirapan nga silang kalabanan sila, lalo na't mga immortal din ito. Title ng movie, Ang Matandang Gwardya. The Old Guard 2. Kung nagustuhan niyo yung part 1, then paniguradong magugustuhan niyo rin to. Kaya dapat talaga kung papanoorin niyo to, panoorin niyo muna or i-rewatch niyo yung original kasi dito, nakalaya na si Queen and mas magigets niyo lang yung value niya kapag alam niyo yung full story niya. Galing sa part 1, nandito pa rin naman yung mga minahal nga nating mga characters with a few extra addition, ang ganda pa din ng mga action sequences, and yung story, malinaw and pasok pa rin naman doon sa nasimulan nila. Medyo mas maraming funny moments dito and less serious, pero medyo na balance pa rin naman nila. Kung titignan mo, karamihan ng mga part 2 sobrang layo nga doon sa kwento ng original, pero dito, literal na magkadugtong lang, and ayun nga din yung nagpaganda dito. What I love pa about here is that meron na kasi silang natanim ng mga plot points or conflicts nga from part 1, tapos nagamit pa rin naman nila dito katulad nga nung issue nga kay Booker and yung paghahanap nga ni Andy kay Queen. Clear naman yung story pero I would admit, medyo marami nga lang talaga yung butas dito. Medyo convenient lang din yung pagpasok nga ni Discord doon sa story. Natatawa din ako sa pangalan niya Discord. Wala lang yun. Tapos, alam mo yun, sana, mas maganda lang sana kung natanim siya since part 1. She's a weak villain at gonna lie, and nung na-reveal na nga yung reason ko bakit ito ginagawa, ang nasabi ko na lang, yun na pala yun. Medyo hindi lang din na-develop yung ibang characters dito, katulad nga nila Josh, si Nikki, si Nile, na medyo naging stagnant lang sila, and nasayangan lang din ako. Siguro kung meron man ako nagustuhan sa kanila, siguro yung storyline nga ni Booker, kasi nga, na-build up naman nila na maayos yung nangyari sa kanya dito, since sa part 1 pa lang, sinasabi na nga niya na gusto na niyang makapagpahinga. Dito na ipasok na nagamit naman nila and at the same time, nabigyan naman nila ng maayos na closure yung story niya and nakakalungkot ng isipin na walang idea sina Josh and Nikki sa nangyari nga sa kanya. Siguro medyo natawa lang din ako kasi even though I like na may magandang ending si Booker, medyo illogical lang din talaga yung sacrifice niya. Kasi alam mo yon, hindi pa naman sila fully nakakatakas and pwede pa nga sila makatakas since immortal naman na ulit si Andy. Pero somehow, sinacrifice ni Booker yung sarili niya kahit in the end, na-corner din naman si Andy tapos konti lang din naman pala yung kalaban. Goods pa rin naman na natege siya pero sana mas inayos lang talaga nila yung context ng scene na mas clear na wala na talaga siyang ibang choice kundi isacrifice nga yung sarili niya kasi ang dating parang literal na inabandono niya lang si Andy tsaka yung buong team niya eh. Sobrang unnecessary, nonsensical lang talaga nung ginawa niya kasi wala naman siyang serious na sugat, parang kaya pa naman talaga niyang makatakas and tumulong kay Andy pero instead, ginawa niya to ngayon kung kailan sila tumatakas. Also wish na sana mas inayos nila yung final fight scene kasi medyo halatang pinilit lang talaga yung nasa helicopter tapos bumaba and umikot pa nga na sana dinaretsyong fight scene na lang nila tapos nagpang-abot na nga lang sila doon sa helipad kasi ganun din naman eh. I also find it stupid na hindi man lang nila sinabihan si Nile tungkol nga doon sa theory nila na kaya nga niyang magpawala ng immortality kasi sobrang delikado nun kasi paano kung meron siyang aksidenteng matamaan sa team nila or whatsoever kasi hindi naman niya alam yung pwedeng magawa niya eh. So ayun, to end it with a positive note, I like the cliffhanger na si Queen, hindi na siya kalaban, and hindi na nga siya immortal, and ngayon, magkakampi na sila ulit ni Andy. Ito yung isa sa mga example na mas magiging maganda lang to, kung maganda rin yung part 3, kasi maganda yung pabite na nakuha nga nila halos lahat ng kakampi niyang immortal, tapos ngayon, dalawa na lang talaga silang hahanap or magliligtas sa kanila. So yun, naabangan ko pa rin yung Old Guard 3 and sana i-release nila agad kasi sa ganitong klaseng story, mas maganda kung marirelease agad and para hindi sila matulad doon sa Mission Impossible Final Reckoning din. Okay, title ng movie, The Old Guard 2 and ang torta rating ko for this ay 6 out of 10.